Angelo Kwame at QMB bilang local player sa ating national team. Posible nga ba yan? Well, pag-usapan muna natin ang sitwasyon ni QMB. Noong nakaraang taon ay nagsimula ng umingay ang pangalan ni QMB sa mundo ng basketball sa Pilipinas. Lalo na nung kumpirmahin niyang siya ay eligible at handang maglaro para sa ating national team. Kamakailan lang, muli niyang ipinahayag ang kanyang interes na maging bahagi ng Gilas Pilipinas. Kaya't mo ang nag-aabang lamang siya ng tawag mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o ang SBP. Ngunit ang tanong, eligible nga ba siya bilang local player sa Gilas Pilipinas? Well, ayon kay QMB, siya ay eligible at may mga ulat din na nagsasabing nakuha niya ang Philippine passport bago siya mag 16 years old. Gayunpaman, magiging usapin ang kakulangan ng mga kasunod na balita hinggil dito. Wala pa kasing konkretong impormasyon kung ang SBP na ba ang nag-aasikaso ng kanyang eligibility sa FIBA. At kung ito ba ay naipasa na, tanging ang FIBA lang kasi ang may kapangyarihan na magdesisyon ukol sa kanyang eligibility. Ngunit may pag-asa pa rin naman kay QMB. Kung ang pag-uusapan ay lahi, walang duda na siya ay Pilipino. At ang tanging magiging issue lang talaga ay kung ilang taon siya nang kumuha ng kanyang Philippine passport. Pero kung sakali man nakuha niya ito after kanyang mag 16 years old, ay may pagkakataon pa rin naman siya makapaglaro bilang local player. Dahil isang halimbawa na nga lang din sa ganyang sitwasyon ay kay Chris Newsome, na kahit nakakuha siya ng Philippine passport pagkatapos niyang mag 16 years old, ay tinanggap pa rin siya ng FIBA bilang isang local player. Ngayon, pag-usapan naman natin si Angelo Kwame na may iba namang sitwasyon kumpara kay QMB. Matagal nang naninirahan si Kwame sa Pilipinas. Noong 2016 pa siya dumating sa bansa. Kaya't sa isang taon ay mag-iisang dekada na rin siya dito. Dito na rin siya sa bansa nag-aaral sa Ateneo at naglaro na rin para sa ating national team, pati na rin sa isang local na koponan tulad ng Meralco Bolt sa EASL. At kamakailan lang, siya nga ay kinuha rin ng SGA. Ibig sabihin, napakahaba na ng karanasan ni Kwame sa Pilipinas, na kung tutuusin, residente na siya ng bansa. At sa dami ng taon na nagdaan at sa mga karanasan niyang naglaro dito, ay marami nang nag-aakalang tunay na Pinoy na siya. Kaya't ang tanong, maaari na ba siyang maging local player sa Gilas Pilipinas? Well, ang sagot ay oo, may posibilidad naman talaga. Dahil halos mag-iisang dekada na ngang nakatira itong si Angelo Kwame sa bansa. Kasama na ang kanyang mga karanasan sa Ateneo, isang lokal na oponan o ball club at sa ating national team. At walang duda na may matibay na talaga siyang koneksyon sa Pilipinas. Kung papayag ang FIBA, may pagkakataon din na maging local player siya para sa ating national team na may pag-asa rin naman talagang mangyari. Isang magandang halimbawa rin sa ganitong sitwasyon ay si Muhammad Abbasi ng Chinese Taipei, na dating isang naturalized player pero dahil sa matagal na paninirahan at pag-aaral sa Taiwan at doon na rin siya naglaro ng kanyang karir sa basketball, ay kalaunan pinayagan din siyang maging local na player. At maaari nga ring mangyari ito kay Angelo Kwame. Bagamat siya ay kasalukuyan pang isang naturalized player, ang sitwasyon ay halos magkapareho kay Abbasi dahil sa kanyang mga taon na pamumuhay na almost isang dekada na nga. Kasama pa ang kanyang paggugol ng kanyang basketball career sa bansa, ay mas nagpapalakas ito ng kanyang chance to be classified from naturalized to local player. Sumatotal, ngayon, kung titingnan natin ang epekto ng pagkakaroon ng dalawang lokal na manlalaro tulad nila Kwame at QMB sa lineup ng Gilas Pilipinas, tiyak na malaking tulong ito sa ating frontcourt. Isipin nyo na lang, kung si QMB na may 6'10" na height at Kwame na nasa 6'11" ay magiging bahagi ng ating national team bilang mga local players, ay kung mangyayari ito, tiyak
na ang Gilas Pilipinas ay magiging mas malakas at mas matibay ang posisyon ng big man, na isang aspeto na matagal ng issue sa ating national team. Magiging malaking advantage din ito sa koponan, lalo na kapag nagsabay-sabay maglaro itong sina Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Angelo Kwame at QMB sa iisang lineup. Ang depth ng ating frontcourt ay tiyak na magbibigay sa atin ng mas malaking pagkakataon na makakuha ng mas maraming rebounds, mapabuti ang depensa at mas mapatibay yung presensya inside the paint. At magkakaroon din ng mas mataas na posibilidad na makapasok sa mga mas malalaking torneo tulad ng FIBA World Cup at Olympics. Kaya naman sana ay talagang ilakad ng SBP ang mga prosesong kailangan upang magkaroon ng formal na desisyon mula sa FIBA tungkol sa pagiging lokal ng dalawang manlalarong ito. Ang pagkakaroon ng mga manlalaro na tulad nila QMB at Kwame sa Gilas Pilipinas ay tiyak na makikinabang hindi lang sa oponan, kundi pati na rin sa buong community ng basketball sa bansa.